Inaabangan na ang pirmadong desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng ibinasurang plunder case ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Mula sa Korte Suprema, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi, nag-aabang pa rin yung abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dito sa Korte Suprema para dun sa pirmadong desisyon kung saan nga binasura ng Korte yung plunder case laban kay Arroyo. Nagbotohan kahapon yung mga mahistrado pero iniikot pa rin ngayong araw yung hard copy ng desisyon para nga lagdaan ng mga mahistrado. Ayon kay Attorney Lawrence Arroyo, siya yung abogado ng dating Pangulo, inaabangan niya yung pirmadong desisyon para matiyak na agad maihati dito ng Supreme Court process server sa Sheriff ng Sandigan Bayan. Sa text message, tinanong natin si Theodore Te, siya yung tagapagsalita ng Supreme Court, kung ready na ba for transmittal to Sandigan Bayan yung desisyon. Ang sagot niya, as of 9 a.m., wala pa as of last information. Pag nabigay na raw yung papeles sa Sandigan Bayan Sheriff, sunod na bibigyan naman ng kopya ang PNP and only then na makakalabas na ng Veterans Memorial Medical Center ang dating Pangulo. Ayon kay Attorney Arroyo, hindi kailangang magbigay, at least ito yung paliwanag ni Attorney Arroyo, hindi kailangang magbigay ng release order yung Sandigan Bayan dahil nakasaad naman dun sa dispositive portion ng desisyon na dapat immediate release si GMA. Most probably daw, ayon kay Attorney Arroyo, ay uuwi agad ang dating Pangulo sa kanyang tahanan sa Mayla Vista sa Quezon City. Nasa Memorial Medical Center kagabi si Attorney Arroyo at anya, nasa celebratory mode daw ang lahat. Kaso nga lang, nagkaroon daw ng konting kalungkutan dahil umaasa na yung kampo nila, lalo na yung dating Pangulo, na kahapon pa yung release. Pero hanggang ngayon nga ay hinihintay pa. So yung mga nandun kagabi, according to Attorney Arroyo, ay yung mga dating Cabinet Secretary ng dating Pangulo at saka, of course, dating First Gentleman Mike Arroyo at yung kanyang mga apo. Rafi? So Maki, crucial na makuha nila yung mismong hard copy kahit na nakalagay sa desisyon. Kailangan lumaya ka agad-agad itong dating Pangulo. Apparently, kailangan mapirmahan. So at least yun yung paliwanag ni Attorney Arroyo kasi kahapon daw botohan, no? So ngayon naman, ang hinihintay mapirmahan, hindi lang yung dispositive portion, pati yung hard copy. So yun yung hinihintay nila na maikot sa lahat ng mga Supreme Court justices. And only then, na ito ay iahatid ng process server ng Supreme Court dun sa Sheriff ng Sandigan Bayan, Rafi. Maki, meron ba kayong nakuhang balita mula naman sa misma Korte Suprema dun sa balita na medyo nainis yata si Chief Justice dun sa pag-leak ng balita kahapon bago pa man opisyal na i-anunsyo ng Korte Suprema yung kanilang desisyon dito sa kaso ng dating Pangulong Arroyo? Officially, wala namang nagsasalita, Rafi. So kung meron mang mga ganyang balita, walang official na nagsalita tungkol sa ganyan. And it's all about sources. Depende na kung totoo yung sinasabi ng source. Okay, maraming salamat. Maki Pulido.